May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Abangan ang programang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Bagong Pilipinas ang panalo sa kawanggawa at serbisyo. Halina at sabay-sabay nating abangan ang programang handang umalalay at magbigay tulong sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyong publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Ang karamay mo sa bawat laban ng buhay. Tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Sa pagtulong ang PCSO. Sanford Plus Gold. Pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sanford Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika. Boom, papaya, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sanford Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santan Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho. Sanford Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Ang oras sa buong kapuluan, alas 7 ng umaga. Live pong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigyan kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Radyoman Zander Cayabyab. Araw po ngayon ng Huwebes, Enero 11, 2024. At Radyoman Jane Martin. Narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Tasingil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong buwan ng Enero. Pagdinig ng Senado kaugnay sa nangyaring malawakang power outage sa Panay Island noong 2 ng Enero, nagsimula na. NGCP ginisa.
Umano'y korupsyon sa PUV Modernization Program inusisa na sa Kamara. Jeepney driver sa Bacolod, ibinunyag ang pag-agaw umano ng korporasyon sa kanilang mga jeepney unit. Umano'y nangyayaring bayaran sa kada pirma na pabor sa pagsusulong ng charter change, sisiyasatin sa Senado. Bulkang Taal nagbuga ng halos 100 o 11,000 metric tons ng asupre ilang araw bago ang anibersaryo ng pagputok nito. Sa ating sports balita, Phoenix Super LPG may twice-to-win advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. At sa ating entertainment news, Diego Loizaga pinalayas daw ang mag-ina para sa bagong babae. RMN Network News. RMN Network News. Sa lagay ng panahon, uulanin pa rin ngayong araw ang ilang bahagi ng bansa na epekto ng hanging amihan at shear line. Ayon po sa DOST Pag-asa, kabilang sa mga lugar na posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ang Bicol Region at Quezon Province. Mararanasan naman ang mahihina hanggang sa pulupulong mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Makakaapekto naman ang pinagsamang easterlies at localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. RMN Network News. Bad news po para sa mga consumer ng Meralco dahil asahan po ang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, nasa 8 sentimos ang itataas sa kada kilowatt hour ng January billing. Katumbas yan ng 17 pesos na dagdag sa singil ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan. 25 pesos naman ang madaragdag sa mga kumukonsumo ng 300 kWh. Mahigit 30 pesos sa 400 kWh at 42 pesos naman sa kada 500 kWh na konsumo. Paliwanag ng Meralco, nagpatupad sila ng taas singil dahil sa pagmahal din ng kuryente na kanilang kinukuha sa spot market. Network News. Umarangkada na po ang pagdinig ng Senado kaugnay sa nangyaring malawakang power outage sa Panay Island noong pong January 2. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, nagpahayag ng pagkadismaya ang mga senador dahil sa malawakang kawalan ng kuryente na tumagal ng ilang araw. Sabi ni Committee Chairman Senador Raffy Tulfo, pareho ring mga ahensya ang sangkot sa kaparehong problema sa kuryente sa Panay Island noon lamang Abril ng nakaraang taon. Kasunod po nito, nanawagan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Iloilo na papanagutin at pagbayarin ang mga responsable rito. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, maraming negosyo ang naapektuhan ng blackout at umabot sa 2 bilyong piso ang nalugi sa kanilang ekonomiya. Umaasa naman sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na mas magiging maayos na ang pangangasiwa ng NGCP at iba pang ahensya sa National Grid at mapapabilis ang pagkumpleto sa Cebu-Negros Panay backbone na makatutulong sa supply ng kuryente sa rehiyon. That is why we are angry. Everyone to hold those who are accountable. You must pay for this. Otherwise, we go on with this inquiry, nothing will happen. We are positioning to take legal recourse to vindicate the rights of our people and so that they can be compensated for the damage done. And more importantly, to exert the strongest pressure so that the blackout will not happen again. Yan po sunurang tinig din na Iloilo City Mayor Jerry Treñas at Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. RMN Network News. Samantala, NGCP nagisa sa unang araw ng pagdinig sa Senado tungkol nga po sa power outage sa Panay Island. Kasama natin mula sa Senado si Radyoman Conde Batak. Radyoman in action. Kinwestiyon ni Tulfo ang NGCP kung bakit wala itong ginawa sa loob ng 2 oras na maaari sanang naagapan ang pag-trip o pagpalya ng ibang mga power plants. Batay sa ulat ng Department of Energy o DOE noong January 2 ng pasado alas 12:06 ng tanghali ng pumalya ang Unit 1 ng Panay Energy Development Corporation o PEDC matapos na magkaroon ng internal problem sa kanilang system at matapos ang 2 oras ay sunod-sunod nang nangyaring shutdown sa mga power plants.
bunsod ng hindi balansing boltahe. Sinita ni Tulfo ang NGCP dahil kung nagawa ng paraan at kung nasusuri ang regular maintenance sa mga planta ay posibleng naagapan ng problema at hindi sana umabot ng ilang araw ang blackout kung saan maraming kababayan, kabuhayan at serbisyo ang naapektuhan. Pero katwiran dito ni NGCP OIC Assistant Vice President at National Systems Operations Head Clark Agustin, sa loob kasi ng 2 oras na iyon ay normal at stable naman ang voltage at frequency at wala ring overloaded na mga linya, kaya naman normal lamang din ang naging dispatch nila sa kanilang systems operation. Bukod dito, sinusunod lamang nila ang protocol ng Philippine Grid Code o PGC kung saan hindi sila pinapayagang magpatupad ng mga manual corrective actions habang normal ang kondisyon o kung wala pa namang problemang nangyayari. Sinagot din ni Agustin na ang maintenance ng mga power plants at units ay hindi trabaho o responsibilidad ng NGCP kundi mismo ang mga generating companies na. Magkagayon man ay galit na pinuna ni Tulfo ang ginawa ng NGCP at nagbanta na dapat silang tanggalan na ng prangkisa dahil pilit nilang iginigiit na normal pa ang kondisyon sa gitna ng pagpalya ng iisang power plant at mayroon pang isang planta ang nakaschedule na mag-shutdown. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Conde Batak. Sa iba pang balita mga kasama, umarangkada na po ang pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay sa sinasabing korupsyon sa implementasyon ng PUV Modernization Program. Dumalo sa pagdinig ang mga kinatawan ng transport groups at ang mga opisyal ng LTFRB. Ayon kay Piston and National President Modi Floranda, napilitan lang ang karamihan sa mga driver at operator na mag-consolidate dahil sa pangambang hindi na makabiyahe pagkatapos ng deadline ng franchise consolidation. Maraming natakot na mga operator at nagpirmahan dito sa ganitong pag-ikot nga sa mga kanilang mga bahay-bahay at sa mga terminal. Kaya't nagulat kami, Mr. Chair, na bakit kailangan dumaan sa ganitong anyo ng persahan yung pagpapa-consolidate. Hindi lamang dito sa NCR na nagaganap itong ganitong mga pag-ikot, kundi kahit po sa ilang mga reyon. Hindi naman bilib si Committee Chair Romeo Acop sa ginawang paglalagay ng deadline ng LTFRB sa consolidation kahit hindi pa naayos ang karamihan po ng mga ruta at mababa lamang ang porsyento ng mga consolidated PUV. Your action today would show that this program is a headless chicken. Wala Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong ng aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukompas dito sa programang ito. Kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot Isang jeepney driver naman po mula sa Bacolod ang nagbunyag na pilit inaagaw ng korporasyon ng mga PUV unit na sila mismo ang nagpakahirap na magbayad. Nakakuha na kami ng sasakyan. Pero nangyari, sabi nila, hindi yan sa inyo, sa amin yan. Tipin ko, how yung ginastos namin doon. Di ba yung usapan natin o verbal, kami yung manage dito, kasi sa amin to. So, sabi nila, hindi sa amin yan, etc. Ngayon, to prove the committee, nag-file sila ng carnapping against us. 4 kami nagkaroon ng kaso ng carnapping, 38 counts of carnapping. Yung 44 units na na-approve sa aming ruta, na binigay naman sa amin, kami nag-manage, kinuha na yung 4 sa lansangan by force. Kaugnay po nito, nangako si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na rerepasuhin o aayusin po ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Base ko doon sa mga kwentong na narinig po namin, there is a necessity ngayon to recalibrate, re-evaluate po yung proseso ng aming ahensya po together with the Office of the Transport Cooperative who is managing these cooperatives. We will take a second look, we will take a hard look po para po yung mga ganitong mga issues ay hindi na po maulit. Makakaasa po ang lideratong ito na yan po ay aming tututukan po. Samantala, ayon kay One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita,
Nasa 7,000 piso kada buwan ang kakailanganin po ng bawat unit para mabawi ang mahigit 2 milyong pisong gasto sa pagbili ng modern jeep. Dahil po dito, pinangangambahan niyang tumaas ang singil sa pamasahe ng mga jeep na posibleng umabot sa 40 pesos ang minimum fare. RMN Network News. Samantala, yun pong pagpapalawig ng deadline para sa consolidation ng prangkisa ng PUV operator ay hihilingin ng House Committee on Transportation kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin sa balita mula Kongreso, Radyoman Grace Mariano. Radyoman in action. Maghahain ng isang resolusyon ang House Committee on Transportation para hilingin kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palawigin ang January 31, 2024 deadline para sa consolidation ng prangkisa ng jeepney operators. Yan ay sa ilalim ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Isinulong ito ni Laguna Representative Dan Fernandez sa pamamagitan ng isang motion na inaprubahan naman ng chairman ng komite na si Antipolo Representative Romeo Acop. Paliwanag ni Fernandez, marapat palawigin ang naturang deadline na orihinal na nakatakda noong December 31, 2023 para magkaroon ng pagkakataon ang Department of Transportation na tugunan at solusyonan ang mga problema sa PUV Modernization Program. Yan ay sa hangaring mapangalagaan pa rin ang kapakanan at kabuhayan ng mga tsuper. Narito po ang pahayag ni Congressman Dan Fernandez sa isinagawang pagdinig ng komite. For the meantime, without addressing all these problems, I think we have to adjust the deadline and request the President through a resolution or through a movement from this committee to request the President to move the deadline a little bit. For these people, our own agency, to correct the problem that are being faced not only by the Filipino people but by the drivers mismo na sila yung mawawalan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Arimen. Maraming salamat, Radyoman Grace Mariano. Radyoman in action. Balik normal na po ang presyo ng mga gulay sa Cordillera. Ito ay matapos na bumagsak ang presyo dahil sa umuning oversupply na isinisisi naman po sa smuggling o pagpupuslita. Paliwanag ni Department of Agriculture spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa na ipo ng mga gulay sa mga trading post ng Baguio at La Trinidad dahil kakaunti lang po ang mga truck na magbabiyahe sana ng mga ito. Ito ang dahilan kung bakit bumaba ang kalidad ng ibang gulay at ibinenta na lamang sa murang halaga. Bilang solusyon, dadagdagan na raw ang mga trading post at processing facilities sa Cordillera. Nakikipag-ugnayan na din ng DA sa mga lokal na pamahalaan para maplano ng mabuti ang mga itatanim ng kanilang mga magsasaka at maiwasan na ang oversupply. RMN Live Report. Samantala, suggested retail price sa bigas sa Western Visayas imumungkahi ng Department of Agriculture. Kasama natin sa balita, Radyoman Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas. Posible umanong maglabas ng suggested retail price sa bigas kasunod ng inilabas na panibagong regional prevailing retail price ng basic agricultural commodities ang Department of Agriculture sa Western Visayas para sa unang linggo ng Enero ngayong taon. Ayon sa DA, kapag iminungkahi ito, mananagot ang mga negosyanteng hindi susunod sa itinalagang presyo dahil mahigpit na nakabantay ang kanilang tanggapan sa mga pamilihan. Nabatid na ang presyo ng imported commercial rice ay nasa 55.75 hanggang 60 pesos per kilo na mas mababa sa presyo nito noong huling linggo ng Disyembre noong nakaraang taon na pumapalo sa 55 hanggang 65 pesos. Bumaba rin ang presyo ng kada kilo ng local commercial rice na nasa 47 hanggang 58 pesos kung ikukumpara sa 48 hanggang 65 pesos na presyuhan noong nakaraang linggo. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimen. Maraming salamat, Joshua Kenneth Anas. Live Report. Noong nakaraan ho ay sa General Santos, ngayon naman po ay sa Davao City. Dagsarin ang mga isdang tamban na pinagkaguluhan po ng mga residente. Yan yung pinagkukwentuhan natin kanina sa unang radyo, unang balita. Alamin po natin ang detalye ng balita mula kay Radyoman Kirby Manzon ng RMN Davao. RMN Network News.
Kanya-kanyang diskarte ang ginawa ng mga residente sa may sasa dito sa Davao City matapos dinagsa ang lugar ng mga isdang tamban. Makikita sa video na kuha ni Girlie sa Guban dahil ang tuwa ng mga residente sa lugar sa kanilang paghuli ng mga isda. Ayon sa residenteng maririnig sa video na di bali nang mabasa ng tubig sa dagat basta makakuha lang ng isda. Iilang netizens naman ang nabahala baka may koneksyon ang pagdagsa ng mga isda sa nangyaring magnitude 6.7 na lindol sa may Sarangani, Davao Occidental na naramdaman din na dito sa Davao Region. Komento naman ng isang Yoslina Cale sa DXDC Armen Davao Facebook page na nagkaroon din ng pagdagsa ng mga isda sa may Malalag, Davao del Sur sa nakaraang araw. Ngunit una lang iginiit ng Bureau of Aquatic and Natural Resources o BFAR na nangyaring pagdagsa ng mga isda sa may Maasim, Sarangani ay dahil sa tinatawag na upwelling. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Kirby Manzon. RMN Live Report. Samantala sa Negros Occidental po ay inaasahang makararanas ng dry spell hanggang sa katapusan daw ng Enero. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Potensyal na makararanas ng dry spell ang probinsya ng Negros Occidental o mainit na panahon ang lalawigan ng Negros Occidental hanggang sa katapusan nitong buwan ng Enero. Ito'y batay sa outlook na pinalabas ng DOST Pag-asa kung saan makararanas naman ng dry condition ang lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo sa Western Visayas. Ipinasiguro naman ng Negros Occidental Governor Eugenio Bonglacson na hinahandaan na ng provincial government ang maging epekto ng El Nino katulad ng pag-identify ng impounding areas para sa maipong tubig at pagtayo ng water pumps. 60% ng rice lands sa probinsya ang umaasa sa irigasyon at may malaking kontribusyon para sa rice production ng lalawigan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN. Maraming salamat, Albert Hiner. Mga Radyoman and Network News. Sa iba pang balita mga kasama, nagdeklara na po ng outbreak ng gastroenteritis sa Baguio City. Ito'y matapos na umabot sa mahigit 1,600 ang kaso po ng acute gastroenteritis sa lungsod. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sinusuri na po mga tubig sa mga establishmento at mga bahay para matukoy ang pinagmula ng sakit. Posibleng nagmula ang sakit sa kontaminadong tubig. Kabilang po sa sintomas nito ay pagkahilo, pagsusuka, lagnat at pananakit ng tiyan. Samantala, ulat po ng ating Radyoman sa lalawigan, kaso ng dengue sa Pangasinan tumaas. Mga namatay po sa sakit umabot ng mahigit 20. Kasama natin sa balita Radyoman Bads Sagtalaw ng IFM Dagupan. Bads. Nakapagtala ang lalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng Provincial Health Office ng mataas na kaso ng dengue nung nakalipas na taon. Ayon sa datos, 3,308 na kabuang bilang ang naitala ng ahensya kung saan mas mataas ito ng 12% na kaso ng 2022 na nasa 2,956 lamang. Kadamihan sa mga nagka-dengue na naitala ay nitong buwan ng Agosto hanggang Oktubre kasabay ng tagulan. Samantala, 21 buhay naman ang kinitilang nasabing dengue kung saan 8 ang buwang pinakabata at 69 naman ang pinakamatandang namatay. Ayon sa Provincial Health Office, ang nasabing mga kaso ng namatay dahil pa din sa malalanang mga sintomas sa ito nang sila idalhin sa ospital. Kahit patuloy ang paalala ng Provincial Health Office na kung sakaling makaranas sa sintomas ng dengue ay agad na dalhin ito sa pinakamalapit na ospital. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bads Agtalaw, Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Bads Agtalaw. RMN Network News. Paiimbestigahan na sa Senado ang umano'y nangyayaring bayaran sa kada pirma na pabor sa pagsusulong ng charter change. Ito'y matapos na ibunyag ni Albay Representative Ed Salagman ang umano'y paglalabas ng pondo ng Ako Bicol Party List para mag-alok ng 100 pisong bayad sa mga pipirma po sa kampanya na amyendahan ng 1987 Constitution. Dahil po dyan, naghain ng resolusyon si Senador Amy Marcos para imbestigahan kung sino ang nasa likod ng pagbibigay umano ng 100 piso kada perma sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon po kay Senador Marcos, walang konsensya ang ginagawang pag-aalok ng pera at ayuda kapalit ng perma lalo na't salungat ito sa konsepto ng demokrasya. Samantala, pinaimbestigahan na rin ng DOH at ng DOLE ang mga ulat na ginagamit na kondisyon sa pagsuporta sa Chacha ang mga programa nito gaya po ng TUPAD, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, at Medical Assistance to Indigent Patients o MAIP. Nilinaw naman po ng DILG na
wala silang kinalaman sa sinasabing signature campaign para sa charter change. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, bawal lumuhok sa mga ganitong gawain ang mga opisyal ng gobyerno at dapat anya na manggaling ito mismo sa taong bayan. Samantala, sa iba pang balita, kinundinan ng ilang kongresista ang kontrobersyal na pag-ere sa telebisyon ng commercial na nananawagan para sa charter change. Ito ay matapos na ipalabas noong Martes ng gabi ang TV ad na gumamit ng salitang EDSA Puera na binayaran ng Gana at Censa Avisado Law Offices. Sinisi ni Albay Representative Edsa Lagman ang pamilya Marcos sa patuloy na paninira sa EDSA People Power Revolution na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, pinag-aaralan na ng Makabayan Block na paimbestigahan ang patalastas at alamin kung pondo ng bayan ang ginamit dito. Ang pro-charter change group na People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA ang muling bumuhay ngayon sa usapin ng Chacha. Dati na rin silang nagsulong ng People's Initiative noong dekada 90 sa panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ayon sa PIRMA, layon po nito na magsulong ng public discussion hinggil sa Chacha kasabay ng paglilinaw na walang pondo ng publiko ang ginamit dito. 7:24 ang oras. Sa iba pang balita, umaasa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabibigyan ng clemency ang convicted drug mule na si Mary Jane Veloso. Sa gitna po ito ng pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas para sa kanyang 3 araw na official visit. Ayon po kay Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro na ipadala na sa Jakarta, Indonesia ang legal interrogatories na required sa mga Regional Trial Court ng Pilipinas para po sa kaso ni Veloso. Ito anya magiging bahagi ng testimonya ni Veloso sa kanyang pending na kaso na isinampa laban sa kanyang illegal recruiters. Kahapon po kinalampag ng pamilya ni Mary Jane si Indonesian President Joko Widodo at nagpadala din ito ng sulat ayon sa grupong Migrante Internasyonal. Hindi pa naman tiyak kung nabanggit ang kaso ni Veloso sa ginawang bilateral meeting nina Jokowi at Pangulong Marcos. Sa pagbisita po ni Pangulong Marcos Jr. sa Indonesia noong May 2023, nakiusap na rin ito kay Widodo na i-re-examine o pag-aralan pong muli ang kaso ni Veloso sa hangaring mapababa ang sentensya nito at maalis sa death row. RMN Live Report. Samantala, ang gobyerno po ng Pilipinas ay patuloy na makikipagtulungan sa sinumang papalit kay Indonesian President Joko Widodo. Kasama natin sa Malacanang, Radyoman Rhea Mamogay Sureya. RMN Network News. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na makikipagtulungan ng Pilipinas sa kung sino man ang susunod na leader ng Indonesia. Ito'y sa harap na rin ng nalalapit ng pagtatapos ng termino ni Indonesian President Joko Widodo sa susunod na ilang buwan. Sa isinagawang state luncheon sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na tiwala siyang ipagpapatuloy ng magiging bagong leader ng Indonesia ang momentum ng mga positibong kasunduang nabuo nila kapwa bilateral at regional partnership. Sinabi ng Pangulo, tinitiyak niya ang aktibong pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Indonesia sa patuloy na pagpapayabong ng kanilang pagkakaibigan at maiangat ang kanilang relasyon sa mas mataas na antas. Dagdag pa ng Pangulo, hindi niya malilimutan ang mainit na pagtanggap sa kanya ng Indonesia sa ginawa niyang state visit noong September ng 2022. Kaya naman anya ito naman ang pagkakataon na masuklian niya ito sa pamamagitan ng pinakamagandang kultura at pagkaing Pinoy na inihahanda sa Palasyo ng Malacanang. Pinasalamatan naman ni President Widodo ang mainit ding pagtanggap sa kanya at kanyang delegasyon. Sinabi ni Widodo, mananatiling committed ang Indonesia sa pakikiisa sa Pilipinas para mapalakas pa ang kanilang kooperasyon sa susunod pang mga 75 taon. Si President Widodo ay nakatakdang umalis ngayong araw matapos ang 3 araw na official visit sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Rhea Mamogay Su, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Rhea Mamogay Su. RMN Tutok Bulkan. Naranasan sa ilang bayan ng Batangas ang volcanic smog o yung VOG matapos nga po magbuga ang Bulkang Taal ng 10,933 metric tons ng sulfur dioxide. Ayon kay Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Head
Dr. Amor Calayan. Kabilang po sa mga apektado ay ang Calacas City, ang Alitagtag, San Nicolas, ang Tuwi, Barangay Banyaga, Agoncillo at Barangay Buso-Buso sa Laurel. Subalit nilinaw po ni Calayan na minimal lang ang epekto nito at patuloy ang monitoring ng PDRRMO sa mga apektadong lugar. Batay naman sa advisory ng PHIVOLCS, umabot sa 1,200 meters ang taas ng volcanic plume. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Noong Enero 12, 2020, malapit yung kanyang second o third anniversary na ba? Fourth na. 4 na taon na mula nang pumutok ito. Enero 12, 2020, nang pumutok nga po ang Bulkang Taal kung saan nabalot ng makapal na abo ang maraming bayan sa Batangas, Cavite, Laguna at Metro Manila. Opening salvo sa Fiesta Senior sa Cebu City ginawa po sa pamamagitan ng isang penitential walk. Kasama natin sa balita, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu. Radyoman in action! Libo-libong mga deboto ang dumalo kaninang alas 4 ng madaling araw sa Penitential Walk with Jesus upang ipakita ang malalim na debosyon nito kay Senyor Santo Niño. Ang Walk with Jesus ay nagsimula sa Fuentes Mania patungo sa Basilica Minore del Santo Niño kung saan bitbit ng mga deboto ang mga imahe ng Santo Niño para sa pagsisimula na ng 9 na araw na Misa Novena para sa ika-459th Fiesta Senior. Kabilang sa dumalo ay si Cebu City Mayor Michael Rama at ang First Lady ng lungsod hanggang sa unang misa ngayong araw sa Pilgrim Center ng Basilica Minore del Santo Niño. Ang opening salvo mass ay pinamunuan ng rektor ng Basilica na si Reverend Father Nelson Cerda na siya ring nag-install sa 2024 Fiesta Senior, Hermana Mayores na sina Mr. Val at Mrs. Ofelia San Diego na matagal ng deboto ni Senyor Santo Niño na siya ring may-ari sa kilala sa buong mundo na San Diego Dance Studio. Samantala ayon naman sa hepe ng Cebu City Police Office na si Colonel Ireneo Dalugdog, nag-deploy ito na mahigit 600 na mga pulis sa Walk with Jesus kaninang madaling araw. Kasama mo sa RMN DYHP Cebu, Radyoman Ken Galinea, Tatak Arimen. Maraming salamat, Radyoman Ken Galinea. RMN Network News. RMN Balitang Sports. At sa ating pong balitang pampalakasan ng Phoenix Super LPG, nasa isip ko kasi Gyros Phoenix Suns. Meron pong twice to win advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Kasama natin sa balitang ating sports authority mula RMN Sports, si Gyros Peña Florida. Gyros! Solo na ngayon ng Phoenix Super LPG Fuel Masters ang ikalawang pwesto sa standings ng PBA Commissioner's Cup. Ito ay kasunod ng kanilang panalo kontra sa Meralco Bolts na nagtapos sa score na 93-83. Nanguna para sa Phoenix ang import na si Jonathan Williams III na may double-double na 19 points at 15 rebounds. Ayon kay Phoenix Super LPG coach Jamik Karin, sumandal sila sa veteran na si RJ Hasul na sinigurado sa kanila na ang panalo. Dahil dito may 8 panalo at 2 talo na ang Phoenix at may twice to beat advantage na sa playoffs. Sa ngayon nananatiling nakafocus ang koponan lalo na't makakalaban nilang sunod ang TNT Tropang Giga sa darating na linggo. Nasayang naman ang 19 points at 9 na rebounds ng import ng Meralco na si Sean Miller. Samantala tabla naman ng Bolts, San Miguel at Barangay Ginebra na kapwa may 7 panalo at 3 talo. Para sa ating RMN Sports, Radyoman Gyros Peña Florida, Tatak RMN. Maraming salamat, Gyros Peña Florida. RMN Showbiz Report. Eto na, patataglin pa ba natin ang ating entertainment news? Aktor na si Diego Loizaga, pinalayas daw ang partner at ang baby para sa bagong girl. Alamin natin ang chika ni Josa yan. Hello, Josa. Good morning, Ate Jane, sa Kuya Sander. Ito nga, mainit-init pa nga. Umani ng iba't ibang reaksyon ng mga akusasyon ng nanay ng kanyang anak. Hot topic kasi ngayon sa social media ang pasabog ng isang nangangalang Alexis Suapenko tungkol sa ginawang pagpapalayas umano sa kanya ni Diego at sa kanilang anak na si Hailey. Lumantad ang nasabing babae at nagpakilalang karelasyon ni Diego. Post ni Alexis, binantaan pa umano siya ni Diego na kapag hindi siya huminto sa pagsasalita at pag-iingay sa social media, hihinto nito ang sustento sa kanilang anak. Agad namang sumagot si Diego sa kanyang Instagram story na isang litrato na may nakasulat na Trouble in Paradise na tilang may connect sa mga revelasyon ng kanyang karelasyon. Sa isa pang IG post ni Diego na burado na ngayon, sinabi nitong wala siyang dinideny at kinukumpirma ang mga isyong ibinabato sa kanya. Naging usap-usapan naman ang komento ng isang netizen na how true na pinalayas niya yung mag-ina dahil may bago siyang
isang babae. Matatanda ang noong nakaraang taon ay ibinandera ni Diego ang katotohanan na isa siyang tatay sa pamamagitan ng mga ipinost niyang litrato kasama ang kanyang anak, pero hindi siya nagbigay ng detalye tungkol dito at kung sino ang nanay ng bata. Alam mo, ang masasabi ko lang dyan, di ba meron nga tayong kasabihan sa Ingles na ililiwat ni Ate Jane sa Filipino. Ano ba yan, kuya? Baka hindi ko kaya yan, ah. Sabi, don't wash your dirty linen in public. O, wag ka daw maglalaba. Wag mong lilinisin. Wag kang tawag sa ganun, kuya. Wag kang maglalaban ng mga brat panty mo sa publiko. Damit na nga lang sinabi ko. Yung mga marurumi mong mga damit. Ibig sabihin, parang di ba kung ikaw ay, kung may issue yung pamilya wag mong idadaan sa social media. Parang ganon, di ba? Oo, pero sino bang nauna kasi na nag-post? Si Ate Girl. O si Ate Girl naman kasi. Pero anong sabi ng pambansang Marites? Oo. Iantahin natin. Antayin natin. Ay, naku, late ka na. Pero ang sabi di ba ni Diego, parang I neither deny or confirm, parang ganon. Oh, binura niya. Buti na lang na ano pa ni Diyosa yan. Yes. Nakuha pa niya. Pero may mga screenshot yan sila Christian Gaza, di ba? Ngayon, ang may komento pa lang doon. Si Sian Gaza. O anong sabi ni Sian Gaza? Hindi, ang may komento pa lang doon si Rendon Labador. Ano sabi niya? Talaga? Ano sabi? Binanatan niya si Diego na hindi na walang kwentang tatay, ganyan. Paano kung hindi naman pala totoo? Yun nga eh. Oo. Si Rendon nang unang bumanat pa sa kanya. Pero sa ngayon, sabi naman daw ni Sian Gaza ay hindi naman daw totoo. Ayun. O, diba? May resibo daw siya. Sa bagay, may RMN Network News pa bukas. Baka pwedeng mag-follow-up report. Baka may update na maya-maya. Baka biglang yun na nga. Thank you, Josa. Hindi na tinuloy eh. Maraming salamat Ate Jane sa Kuya Sander at yan ang entertainment news na nag-iisang Josa sa balat ng radyo. Ako si Josa yan, Tatak RMN. Thank you, Josa yan. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab. At Radyoman Jane Martin. Mula po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning! Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ang oras mga kasama, 7:34. This time